Sa gabing ipinakiusap ko sa aking mat na iligtas ang aming anak. Ang kapatid ko ang kinoronahan niya. Alisin ang kanyang titulo. Kunin ang bata. Tapos itapon ang kanyang katawan sa labas ng tarangkahan. Huwag sayangin ang awa sa isang patay na luna. Kung babalik ako, hindi ako magmamakaawa. Aluluhurin ko ang bawat halimaw. Ang patay na luna ay nagbalik. 4 na hellhound ang maaring umangkin sa kanya. Kung walang magtagumpay, masusunog siya. Nagising ako sa impyerno at nalaman kong ako ang premyo. Buhay pa rin, maliit na lobo. Nakaluhod pa rin. Malapit na akong makaalis sa impyerno. Ang unang kontrata ay gusto ang aking tako. Gusto ni Lucia ng aking pagsunod. Nagpa siya akong huwag ibigay ang alinman. Mainit ang kanyang dugo ng dumampi ito sa kwelyo. At may sumagot sa loob ko. Simulan ang pagangkin. Sirain siya o sunugin. Hindi lang niya tinapos ang ritual. Ginamit niya ang kanyang katawan para selyuhan ito. Ang init niya ay tumagos sa manipis na seda. Dumidin sa aking dibdib. Hanggang sa maramdaman ko ang bawat matigas na linya ng kalamnan. At bawat peklat sa kanyang dibdib. Sumigaw ka kung kailangan mo. Namatay na ako minsan. Kailangan mong galingan pa. Bumaba ang kanyang kamay, mainit na mainit sa seda. Naramdaman ko ang sarili kong tibok ng puso. Bumubulong sa kanyang dibdib. Ang tela ay basang-basa, halos nagiging transparent na. Kumakapit sa bawat kurba. Habang mas diniinan niya para ipilit ang kontrata sa akin. Ngayon, alam ko na ang tanikalang ito'y may 2 dulo. Hindi mo alam ang ginising mo. Kung gayon, turuan mo ako, Alpha. Ang 3 hellhound ay kayang basagin ang bato sa isang kamay. Pero takot na takot siyang hawakan ako. Ang laki ng katawan niya kahit nakatayo lang, parang pader na babagsak sa akin. Kung hindi niya kayang tiisin ang big kiss, sunugin ang kahinaan sa kanya. Kinuha niya ang apoy na para sa akin nang walang pag-aalinlangan. Ang laki ng katawan niya, lubusan akong nawala sa likod niya. Naririnig ko ang telang kanyang damit na naghihirap at napupunit sa tahi. Habang tahimik niyang tinitiis ang sakit. Bakit mo kinuha yan para sa akin? Dahil noong huli, hinawakan ko ang anak mo nang huli na ang lahat. Ang init ay nakakabigla. Halos hindi ako makahinga. Huwag kang gagalaw. Natatakot akong saktan ka. Lubusan akong nilamon ng kanyang laki. Ang dibdib ko'y nadurog sa kanyang dibdib. Ang basang seda ay kumakapit sa bawat kurba. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng puso niya, marahas na tumatama sa katawan ko. Nanginginig siya. Hindi dahil sa sakit ng apoy, kundi sa pagpipigil niya sa sarili. Nanginginig. Dahil tandaan mo ang dugo mo. Habang natuto akong humila ng bagong tanikala, naramdaman ang dati kong met na may pumutol. Buhay siya. Impossible yan. Nakita ko siyang namatay. Hindi. Bumalik siya. At ayaw niya sa akin. Hindi pwede. Sa'yo siya. Hindi. Kaya masaki. Hindi lang ako ang nakasuot ng tanikala. Sa una kong buhay, itinuro sa akin ng kahihiyan na yumuko. Sa buhay na ito, itinuro nito kung saan ako tatama. Ang patay na luna ay dapat gumapang, hindi tumayo. Kung gayon, manood kang mabuti. Hindi ako luluhod sa kahit sino. Nakasuot ka pa rin ng kwelyo. Pero lumuhod siya. Sa susunod na buhusan mo ako ng alak, siguraduhin mong karapat-dapat sa isang reyna. Ninanakaw ni Celeste ang kwintas ko. Ngayon, sinubukan niyang gamitin ang nakaraan ko para sakalin ako. Dapat na natili kang patay. Sinubukan ko. Ibinabalik akong impyerno. Pinili niya ako. Kung gayon, bakit mo ako tinitingnan? Isang lockdown. Sinanay ako ni Lucian na parang gusto niya akong maging malakas. Pero ngayong gabi ang ulan at ang basang seda ay nagpahirap sa aming magkunwari pa. Sa bawat galaw ko, lalong kumakapit ang tela sa balat ko at ramdam ko ang titig niya na tumatagos dito. Nahuli niya ako pero hindi binitawan. Sa halip idinikit niya ako sa pader. Ang malamig na bato ay dumikit sa likod ko habang ang mainit niyang katawan ay dumikit sa harap ko. Ang basang seda ay walang proteksyon. Ang dibdib ko ay nadurog sa matigas niyang dibdib. Ang basang tela ay nagpakita ng bawat kurba ng masakit. Padalos-dalos ka. Takot ka. Ang tuhod niya ay naghiwalay sa mga binti ko. Ang katawan niya ay sumulong hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan namin. Ramdam ko ang lahat. Ang init, ang tigas, kung paano kumapit ang basang seda sa dibdib ko habang dinidiin sa dibdib niya. Ang hininga niya ay mainit na mainit sa balat ko. Nag-away sila kung paano ako ililigtas. Para akong nakatayo lang sa kwarto. Bawat isa sa kanila ay may sariling paraan para kontrolin ako. Ikulong ako, sanayin ako, protektahan ako o magdugo para sa akin. Pero wala ni isa sa kanila ang nagtanong kung ano ang gusto ko. Mananatili siya, nakakadena, nakakulong sa tor.
Kailangan niya ng pagsasanay, hindi kulungan. Kailangan niya ng tulog. Masyado niyang pinipilit ang sarili niya. Kailangan niya ng dugo. Dapat na tayong gumanti ngayon. Pumasok ako at pinanood silang magtalo tungkol sa buhay ko. Para akong marupok na bagay na kailangan nilang pagdesisyonan. Namatay na ako minsan dahil iba ang nagdesisyon sa kapalaran ko. Hindi ko nahahayaang mangyari uli. Wala sa inyo ang kailangan kong magdesisyon para sa akin. Sa wakas, tumingin sila sa akin. Hindi bilang isang bagay na poprotektahan o kokontrolin, kundi bilang isang taong kayang tumayo sa harap nila at magsalita. Ang katahimikang iyon ang unang tunay na kapangyarihang naramdaman ko. Sa buhay na ito, kung gusto ninyo akong protektahan, tigilan ninyo ang pagharang sa daan ko. Parang reyna siya. Ayoko niyan. Alam ni Darius na sandata ang mga sikreto. Kaya binigyan niya ako ng isa at pinanood kung paano ko hawakan ang talim. Hindi lang niya gustong ipakita sa akin ang nakaraan. Gusto niyang makita kung ano ako kapag hinarap ko ito. Magaling. Nag-enjoy kang sabihin yan. Nakaligtas ako sa kanya. Pinaghirapan ko yan. Sinubukan niya akong sukatin gamit ang kanyang mga anino. Kaya sinukatan ko rin siya. Sa sandaling nagtama ang aming mga mata. Sa pagitan makitid na espasyo sa pagitan namin. Alam kong sinusubukan lang niya ako. Nagsisimula siyang maghangad ng isang bagay na hindi niya makokontrol. Mag-ingat ka. Kung patuloy kang matututo ng ganito kabilis, baka maging walang silbi ako. Huwag kang mag-alala, gusto ko ang mga delikadong kasangkapan. May presyo ang kapangyarihan. Alaging napapansin ni Kale bago pa man ako magbayad ng sobra. Ang mga braso niya ay parang pader na bakal pero hinawakan niya ako na parang babasagin ako. Ramdam ko ang tibok ng puso niya sa likod ko, matatag, mabigat at napakabilis. Patuloy kang tumatayo kahit sinasabi ng katawan mong bumagsak ka na. Ang pagbagsak ay kamatayan. Mahina ka. Hindi sa akin. Manatili ka. Utos yan. Hindi. Pakiusap yan. Sino ang nagbigay sa'yo nito? Ako, sa tuwing nabibigo akong iligtas ka sa isang panaginip. Gusto ni Raven na siya ang piliin. Galit siya na nagmamalasakit siya. Bawat suntok niya ay malakas, galit, at puno ng isang bagay na ayaw niyang pangalanan. Maingay ka kapag nagsiselos ka. Hindi ako nagseselos. Kung gayon, bakit nanginginig ang mga kamay mo? Dahil tinitingnan mo siya na parang ligtas siya. At gusto mong maging mapanganib. Gusto kong maging sayo. Ang unang pagsalakay ay nagmula sa aking sirang kwelyo. Ang ika-4 na hellhound ang unang nagdugo. Humarang siya sa harap ko na parang wala ng iba pang mahalaga. Hindi ang sakit niya, hindi ang pagmamataas niya, kundi ako lang. Raven, bumaba ka. Iniligtas mo ako. Sabi mo akin ka. Seryoso ako. Ang unang pagsalakay ay nagmula sa aking sirang kwelyo. Ang ika-4 na hellhound ang unang nagdugo. Humarap siya sa akin na parang ako lang ang mahalaga. Hindi ang sakit niya, hindi ang pagmamataas niya. Ako lang. Raven. Baba. Iniligtas mo ako. Sabi mo akin ka. Seryoso ako. Tama. Nakita ako ng pumatay sa akin bago ko pa mahanap ang aking trono. Sa pagkakataong ito, hindi ko ibinaba ang aking mga mata. Tumayo ako sa harap ng salamin. At hinayaan ko siyang makita kung sino na ako. Sa akin ka, Evelyn. Minsan sa iyo ako. Pinatay mo ako. Pero may kwelyo ka pa rin. Ang kwelyong ito ay hindi patunay na pag-aari ako. Ito ay patunay na nakaligtas ako. Nakita ako ng pumatay sa akin bago ko pa mahanap ang aking trono. Sa pagkakataong ito, hindi ko ibinaba ang aking mga mata. Tumayo ako sa harap ng salamin. At hinayaan ko siyang makita kung sino na ako. Sa akin ka, Evelyn. Minsan sa iyo ako. Pinatay mo ako. Pero may kwelyo ka pa rin. Ang kwelyong ito ay hindi patunay na pag-aari ako. Ito ay patunay na nakaligtas ako.
Gusto ni Lucian ng control. Nagpa siya akong ipatikim sa kanya kung paano mawala ito. Mawala ito. Ipinahiya mo si Victor. Magkapadala siya ng mga hukbo. Mabuti. Ayoko maghintay. Umayag ka, Lucian. Ibigay mo o umalis ka. Hindi siya agad sumagot. Ang katahimikan ay mabigat. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ulo. Gawin mo. Hindi ko lang siya gusto na nakaluhod. Gusto kong maintindihan niya kung sino ang may hawak ng tanikala ngayon. Lumuhod ka. Hindi siya lumaban. Ramdam ko ang mainit niyang hininga sa aking bala. Habang inilalapit ko siya, mahigpit niyang hinawakan ang aking hita. Pero hinintay niya ang utos ko. Gamitin mo ang bibig mo. Nanginginig siya pero hindi sa galit. Sa bawat paghila ko sa tanikala, tumutugon ang kanyang katawan. Ramdam ko ang pagbasag ng kanyang pagpipigil sa bawat hila. Dahan-dahan. Hindi ko kaya. Akala ko sila ang aking mga tagapagbantay. Ang totoo ay mas malala. Sila ang aking mga saksi. Bawat isa sa kanila ay naroon noong gabing iyon. Ang ilan ay nakatali, ang ilan ay tahimik, ang ilan ay huli na. At namatay akong mag-isa. Hinayaan mo akong mamatay. Nakatali kami sa utos ni Victor. At ngayon nakatali kayo sa akin. Lumuhod sila hindi dahil pinilit ko sila, kundi dahil sa wakas ay naintindihan nila. Ang babaeng minsan nilang pinanood na mamatay ay hindi na nagmamakaawa para sa awa. Nakatayo siya sa ibabaw nila, hawak ang kanilang kapalaran sa kanyang mga kamay. Lumuhod. Lahat kayo. Kung gusto nila ng kapatawaran, hindi nila ito makukuha sa salita. Gusto kong makita kung ano ang gagawin nila kapag hindi na ako isang bagay na poprotektahan, kundi isang bagay na susundin. Unang pagsubok, protektahan ako nang hindi ako kinukulong, sundin ako nang hindi kayo nasisira. Sinusubukan nila. Ang ilan ay mas higit pa sa iba. Ngunit hindi pa rin mapigilan ni Darius ang pagnanais na ilipat ang mga piyesa sa board nang hindi nagtatanong. Kaya ipinaalala ko sa kanya kung sino ang naglalaro. Darius, masamang ugali. Karapat-dapat ako diyan. Ang unang dugong digmaan ay akin. Ang kanilang reaksyon ay nagsabi sa akin na lahat. Sa sandaling hiway ng talim ang aking hita, nagbago ang hangin sa silid. Hindi na lang ito proteksyon, galit na ito. Hindi lang sila lumaban para sa akin. Nawalan sila ng kontrol para sa akin. At sa kaguluhang iyon, sa wakas ay naintindihan ko kung gaano kalalim ko na sila namarkahan. Hindi ako mamamatay sa galos lang. Minsan ka nang namatay, tandaan mo. Naalala ko. Hindi nagmakaawa si Darius ng kapatawaran. Gumawa siya ng mapatibong at umasa na masisiyahan akong makatakas dito. Ngayong gabi ang patibong ay isang chessboard. At ang mga piyesa ay ang aming mga pagnanasa. Kung matatalo mo ako, sasabihin ko sa iyo ang kahinaan ni Celeste. At kung matalo ako, Isang tapat na sagot, walang panangga. check, nanalo ako. At nang mawala ang ngiti niya, alam kong nagsisimula pa lang ang totoong laro. Ang kahinaan ni Celeste? Hindi siya makalikha ng kapangyarihan. Nagnanakaw lang siya ng pagnanasa. Kung gayon, wala akong ibibigay sa kanya. Ayaw ni Lucian na sinusunod niya ako. Mas ayaw niya na gusto niya akong sundin. Sa tuwing masyado akong lumalapit sa iba, ramdam ko ang pagkabiyak ng kanyang pagpipigil parang lumang bato. Hindi ka dapat masyadong lumapit kay Darius. Inuutusan mo ba ako? Binabalaan kita. Hindi mo ako pwedeng ikulong dahil nagseselos ka. Hindi ako nagseselos. Sinungaling. Sinusubukan kong huwag angkinin ang hindi ko naprotektahan. Hindi nagsalita si Kale tungkol sa debosyon. Dugo ang pinakita niya. Kinuha niya ang sugat na para sa akin nang walang pag-aalinlangan. Na para bang sa pagkakataong ito, tumanggi siyang mahuli. Manatili ka sa likod ko. Huwag mo akong sabihan kung paano tumingin kung dinudugo ka para sa akin. Ang dugo niya ay mainit sa aking mga kamay. Nang magdikit ang aming noo, may nabasag sa aming dalawa. Ang lahat ng pagpipigil na matagal niyang kinakapitan, tuluyan ng bumigay. Buhay, Kale. Nawalan siyang kontrol.
Ang lahat ng kabaitan na ipinakita niya sa akin, nadurog sa sandaling yon. Hinalikan niya ako. Parang isang lalaking matagal nang nagugutom. Hindi ko siya pinigilan. Gusto ko rin ito. Ang kanyang malaking katawan ay ganap na bumalot sa akin. Ramdam na ramdam ko ang bawat panginginig niya habang pilit niyang pinipigilan ngunit nabigo. Nilabanan ni Raven ang lahat dahil takot siyang sumuko. Mas gugustuhin niyang magdugo mag-isa kaysa aminin na kailangan niyang sinuman, lalo na ako. Ngunit ngayong gabi, ang dugo sa kanyang mga kamay ay nagpahirap na magpanggap. Ang hirap mong magpanggap na hindi mo kailangan ng sinuman. At ang hirap mong magpanggap na wala kang pakialam. Matagal na niyang dala ang pagkakasala na iyon. Nang dumampi ang labi ko sa kanyang balat, naramdaman ko ang kumalma ang buong katawan niya. Sa sandaling hinalikan ko siya, may nabasag sa loob niya. Nandoon ako nang mamatay ka. Alam ko, Huli na nang patayin ko ang doktor. hindi na sila ang aking mga tanikala. Pero kailangan kong malaman kung mananatili sila kahit wala ang mga ito. Ngayong gabi, bibigyan ko sila. Ang pagpipili ang hindi ko kailanman naranasan. Isa-isa, ang mga tanikala na dating kinatatakutan ay nagkabasag sa aking hawak. Sa unang pagkakataon mula nang bumalik ako, sila ay malaya. At takot na takot ako na alis sila. Mulang ngayong gabi, walang sinumang lalaki ang mag-utos sa inyo sa pamamagitan ko. Pinili nila, hindi dahil kailangan nila, kundi dahil gusto nila. Yun ang sandali na sa wakas ay naniwala ako, hindi na ako nag-iisa. Pinipili ka namin. Ang dati kong buhay ay bumalik nakasuot ng puti. Pero natutunan kong ang puti ay maaring magtago ng bulok. Si Victor ay tumingin pa rin sa akin na parang ako ay isang bagay na kaya niyang bawiin. Si Celeste ay tumingin sa akin na parang gusto niyang sirain ang hindi niya kailanman magiging. Evelyn Voss, bumalik ka at baka mapatawad ko ang iyong pagsuway. Pinatay mo ang anak namin. Ang larangan ng digmaan ay natahimik. Sa unang pagkakataon, ang perpektong maskara ni Victor ay nabasag. At si Celeste, ngumiti siya na parang hinihintay niya ang sandaling ito. At gagawin ko uli. Higit pa sa aking mate ang ninakaw ni Celeste. Ninakaw niya ang aking unang life bond. At ginagamit niya ito para sakalin ako. Sa harap ng lahat ng pinahalagahan ko. Madali kang palitan palagi. Ginagamit niya ang pagnanais na nakikita niya. Huwag mong pakainin. Tumigil ako sa pagpupumiglas. Tiningnan ko si Victor. Ang lalaking dating nagmamay-ari ng bawat bahagi ko. At wala akong naramdaman kundi pandidiri. Tama ka. Wala akong gusto mula sa kanya. Ngayon, gusto ko ang lahat mula sa iyo. Dati, binihisan ako para sa sakripisyo. Ngayon, binihisan ako para sa pagpatay. At lumaban si Lucian sa tabi ko na parang mas gugustuhin niyang mamatay. Kaysa hayaang may kumuha sa akin muli. Sabihin mo kung saan ka nasaktan. Sa lahat ng dako. Pero buhay ako. Akin siya. Si Darius ay laging nagtatago sa likod ng katalinuhan. Ang sakit ang nagpapatotoo sa kanya. Ngayong gabi wala na ang maskara. At sa wakas, nakita ko ang lalaki sa likod nito. Akala ko, kung kontrolado ko ang silid, makokontrol ko ang katapusan. At ngayon, Ngayon, gusto ko lang na nasa silid ako kapag nanalo ka. ipinagkanulo siya ng kanyang anino bago pa man siya. Sa bawat pagdampi ng aking mga daliri sa kanyang balat, nagbabago ang kanyang paghinga. Ang eleganteng maskara na suot niya ng napakahusay ay nabibitak sa ilalim ng aking hawak. Ilan ka nagsimulang magkagusto sa akin? Sa hunang pagkakataon, mukha kang takot at ayaw pa ring sumunod. Wala siya sa digmaan. Nagtatago siya sa likod ng kanyang refleksyon. Nakipaglaban si Celeste gamit ang mga salamin. Arapatayin siya. Kailangan naming hanapin ang babae sa likod ng refleksyon. Naglakad si Kale sa tabi ko, hindi sa harap. Ang maliit na pagbabagong iyon ay mas naging malalim kaysa sa lahat ng nagawa namin dati. Manatili ka sa likod ko. Hindi. Manatili ka sa akin. Takot siya sa sarili niya. Pero hindi ba't gusto ko ang bawat bahagi niya? Ang mabait na higante at ang halimaw. Akong tanggapin ang halimaw mo. Kale. Huli na si Raven sa una kong buhay.
Ngayon, kumilos siya bago pa ako mahawakan ng kamatayan. Hindi man lang siya nag-atubili. Pinili niya ako kaysa sa sarili niyang buhay nang walang pag-aalinlangan. Mabilis si Raven. Sa pagkakataong ito, Ang talim na yon ay pumapatay ng mga kontrata. Pinuto lang talim ang aming ugnayan. Pero hindi ko na ito kailangan. Akin na siya. Hindi dahil sa anumang kontrata, kundi dahil pinili niyang magdugo para sa akin. Hindi ka kontrata. Akin ka. Nawalan siya ng kontrol. Ang sakit, ang takot. Ang mga taon ang pagpipigil, lahat ay bumuhos ng sabay-sabay. Niyakap niya ako na parang takot siyang mawala ulit ako. Dahan-dahan. Tumingin ka sa akin. pagkatapos, utusan mo akong patayin siya. Ang pangalawang hellhound ay ngumiti na parang Ginoo at nakulong na parang makasalanan. Binigyan ka ni Lucian ng dugo. Bibigyan kita ng alaala. Hindi ako nagtitiwala sa regalo mula sa mga halimaw. Mabiti. Ang tiwala ay nagpapabaya sa reyna. Inutusan ni Victor ang kamatayan. Ninanakaw ni Celeste ang koneksyon. Kami ay nakakadena para manuot. At ikaw ang nagkandado ng pinto. Para hindi makapasok ang mga sandelo niya. Hindi para ikulong ka. Pinag-aralan mo ako. Mas mabilis akong matuto. Nandiyan siya. Buhay siya. Dati kinuha nila ang anak ko, ang katawan ko, ang pangalan ko. Ngayon, isa na lang ang natitira nilang mawawala. Ang kapangyarihan nila sa akin. At nandito ako para bawin yon. Ikaw ang Luna ko. Ako ang biktima mo. Minahal kita. Hindi. Gusto mo lang akong pag-aari. Para sa babae, para sa anak na nawala ko. Para sa rin ang naging ako. Muling ipinaanak ako na may kwelyo sa lig. Akala nila ginawa akong pag-aari nito. Nakalimutan nilang ang kwelyo ay pwedeng maging korona. At ngayong gabi, isinuot ko ito hindi bilang bilanggo, kundi bilang isang reyna. Aking reyna. Ang sampa namin. Ang aming tahanan. Ang aming pagpili. Minarkahan ako, inangkin ako. Pero sa huli, ako ang umangkin. At sila ay mas naging akin. Kaya ito pala ang patay na Luna na gustong angkinin ng lahat. Ang daldal mo para sa isang naghihintay na mapili. Ang ika-4 na hellhound ayaw ng kontrata. Gusto niyang reaksyon. Akala mo pipiliin mo kami? Hindi mo ako angkining mag-audition ka. Mag-ingat ka. Tutang aso. Tawagin mo ulit ako niyan, kakagating kita. Kung papayagan ko lang. Ang ika-4 na hellhound ayaw ng kontrata. Gusto niyang reaksyon. Kaya ito pala ang patay na Luna na gustong angkinin ng lahat. Ang daldal mo para sa isang naghihintay na mapili. Akala mo pipiliin mo kami? Hindi mo ako angkining. Mag-o-audition ka. Mag-ingat ka. Tutang aso. Iniwan ako. Tawagin mo ulit ako niyan, kakagating kita. Kung papayagan ko lang.